Siguro bibigyan ko na muna ng patikim, ha? Ano yan? Alam mo ba, Jen, si Kong Dante Marcoleta pala, Oh, di ba ang dami nang nag-endorse sa kanya? kausap ko nung isang araw. Nung isang araw si siya. BP Inday. Oo. Tapos Senador Robin. Ayan, Pati oo. si Pangulong Duterte. Ayun, oo. Si Senador Ruben, parang question and answer sila eh. Meron din pala dyan si dating BP Leni Robredo. Pumunta kasi siya ng Naga, si Kong Dante. At sa isang pagtitipon doon ay ini-announce ni BP Leni Robredo na ang kanyang senador na susuportahan sa Naga ay ang number 38 sa balota, Dante Marcoleta. Ayun. May video ba tayo nun, Direk? Mamaya Meron ipahanda natin. Ha? Ayan, Kasi baka makausap din natin si Kong Dante mamaya. Ayan, sabi nga niya, baka, kasi nandito lang ata sila sa Metro Manila ngayon. Nag-iikot-ikot at baka daw mga 5:30 ng hapon ay babakante rin siya. So habang tumatagal, habang papalapit ang eleksyon, ay dumadami po ang mga taong sumusuporta at naniniwala kay Kong Dante Marcoleta na kapag ka siya ay nahalal bilang senador, ay talagang ma-implement, isa sa katuparan yung kanyang mga hindi nagawa nung nandun pa siya sa lower house. Kasi hinarangan siya dun eh. Ang isa sa katuparan niya yata, ay yung inilarga dati na natandaan niyo yung gusto ko, happy ka. Yung bumaba ang mga bayarin natin buwan-buwan sa kuryente, sa tubig, pati nga dapat ito internet din, ha? Sabi nila, kuryente lang po sapat na sa amin. Yes. Mapababa lang po ang singil sa kuryente, okay na po sa atin yan. Ano, ha? Antabayanan niyo po mamaya. At antabayanan niyo rin, kung papalaro makapanayam din po natin ang butihing mayor ng Makati. Na ngayon ay tumatakbo rin na bilang senador, Nason. Ayan. Mamaya po yan sa kabuuan ng ating palatuntunan. Sa araw-araw, Nason, sa palatuntunan ito hanggang Mayo 10, sisikapin ng palatuntunan sa ganang mamamayan, isa o dalawang senatoriable ay makapanayam natin sa ating palatuntunan. Para makita natin kung kumbaga sa makaliskisan. Makaliskisan natin. Hanggang po yan, sisikapin ng aming staff. Mula ngayon hanggang Mayo 10. Ayun. Gusto kong makapanayam si Willie Rebellion eh. Tayo ang tatanungin nun. Hindi, alam mo kung bakit? Baka biglang, 1,000 pesos! Baka magbigay ng jacket. Kayong dalawa, bigyan kayong jacket dyan. Mababoat buying siya. Bawal ba yun? Bawal. Ganun ba? Ayan, sabi nga ni Ray Herrera, mabuti, batiin mo na lang yung mga anak ko, ha? Apakadami nito. At pati apo. Isa-isahin ko, sige, bilangin natin. Una. Hindi, si ano na lang daw. Yung apo niya, si Jonathan. Ayan. Irene, LJ at RJ na nanonood ngayon. Ayan. Siyempre si Ate Rina. At saka si Nini. Yes, hindi pwedeng wala si Nini. At siyempre si Ate Sam. Ayan. Importante yan. Kasi ang nabanggit mo mga anak si Nini ang talagang pinakabunso ba? Pinakabunso. Siyempre po ang Ate Sam Garcia. Total, bumati na rin tayo. Nakatutok ba sila ngayon? Nakatutok. Ayun. 24 oras. Yun, ganun sana. Pasadahan na natin to. Total, greetings ha? Batiin na lang natin dyan yung mga nagpunta sa Summer Blast 2025 kahapon. Wow! Talaga naman, ang saya-saya. Dinumog daw na. Libo-libong kababayan natin, ha? Ang daming sumaya, Jen, maliban sa akin. Kasi hindi ako nakapasok sa sobrang dami ng tao. Akala ko kasama ka sa mga lumulundag-lundag na yung kagabi. Hindi, kasi meron pa tayong obligasyon sa umaga eh. Ayun na nga. Kaya pumunta ako dyan medyo mga 2:00 na ng hapon. Ayun. Ang haba pa ng pila sa labas. Pinipaging ako ni Sarah G. Ganun ba? Jen, Nelson, where are you na? Dito na ako. Yun. Wala, sa dami ng tao. Maaga pa lang punong-puno na. Kaya maraming hindi nakapasok. Inabangan nila yung mga P-pop band, At saka yung yung marami, yung Jumanji, di ba? Yung I Belong to the Zoo. Ay, nako. Ay, sige. Antindi. Punong-puno pala. Tuwan-tuwa daw si Yen Constantino. Bakit?
doon siya nakakita ng ganong karaming mga yung audience. May mantakin mo sa mga concert nila, hindi naman maabot ng 55,000. Ngayon, sumobra ata ng 55,000. Sobra nga kasi nasa labas ang dami eh. Ayun. Ayan, andyan ako. Pati si Sarah Geronimo, sabi niya, wow! Ganito pala kadami ang lumusob dyan sa Philippine Arena. No? So, kasi ang hinahanap pala dyan, asan si Jen Subarjaga rito? Nangakuha niya. Nagwawala nga yung iba eh. Nangakuha niya. Niloloko nyo kami, wala naman si Jen Subarjaga. Yung 500 pesos sa niya na magpapakudak sa inyo, wala eh. Umiyak, ang dami yung umiyak. Then, nandun ako sa booth ng Radyo Agila eh. Booth ng Radyo Agila. Ayun, kumanta ata si Glenn Gatos nung salamat. Nag-uwian. Nag-uwian. Salamat. At tayo nagkasamang muli. Uwian na. Talaga naman. Natapos agad yung event. Ayun. At nung gabi, may fireworks pa. Yun. Ito yung mga, tuwan-tuwa eh. Papasok pa lang ba yan mga yan? Ayun. Congratulations po sa inyo lahat. Next year ulit, makita-kita tayo ha. At marami pa mga malaking event na gagawin dyan po sa bahagi ng Ciudad de Victoria. Pero hindi ko na ipopromote dito dyan. Bakit? Para napupuno? Napupuno masyado. Dumadagsa. Hindi ka nakakapasok. Hindi ako nakapasok. Wag muna ako kayo pupunta ha. Hindi. Wag na kayo pupunta ka ako. Hindi, dapat pagka pupunta ka ng ganun, tawagan mo agad si Kuya Cesar Vallejos. Hindi mo tayo pinapansin. Hindi tayo pinapansin. Hindi, parang doon ka dadaan sa may VIP, entrance. Hindi na tayo pinapansin. Mapakabilis mo na magtampo. Hindi, ako bala. Saya ako bala. Nagtampo ako, umuwi agad. Napagalitan ka pa ng anak mo tsaka ni Doktora. Hindi, ang ginawa ko, nilibre ko na lang sila sa... Yun, nababoy naman pala. Masarap na kainan. Napagastos ulit tayo. Ayun. Bukod sa akin na nalulungkot, nalulungkot din ng marami nating kababayan dyan. Dito naman sa isang malagim na trahedya dyan sa Vancouver, Canada. Ay, oo nga. Ito hindi, inaakala nila. Karaniwan ito, Nelson, ha? Oo, kasi ang mga Pilipino dyan ay every year, sineselebrate nila yung Lapu-Lapu Day eh. Meron palang ganyan dyan sa Vancouver, no? Hindi, kasi parang culture ng Pilipino, iso-showcase mo, papakita mo. Ganon. Pero yearly na itong ginagawa sa Vancouver. Itinataon nila yung Lapu-Lapu Day dahil sa, di ba yung kanta nga ni Yoyoy Villame? Yung 1521? Tama. Yung nangyari yung labanan sa Mactan eh. Kung saan sumikat dun si Lapu-Lapu. Ay, ba't napunta sa Vancouver? Yun yung sineselebrate nila. Dinala ng mga Pilipino doon. Yung petsa na yun. Ayun. Mabuti pa pala sa Vancouver sapagkat sa Pilipinas. Wala, hindi na natin masyadong... Hindi naman tayo kinukundi. Si Lapu-Lapu, ine-escabeche na lang natin dito eh. Hindi na natin masyadong doon, matindi ang kanilang pag-alala. Sarap pa naman ng ulo ng Lapu-Lapu, no? Doon kasi sino-showcase nila ang mga Pilipino, di ba? Matapang, bayani. Ang nakita kasi nilang magandang i-celebrate ay yung Lapu-Lapu Day dahil wala siyang walang pagtatalo eh. Tungkol kay Lapu-Lapu masyado. Ano ba ang nangyari sa kabatiran ng ating mga kababayan, Nelson? Nung paggabi na kasi, Jen, mga 8:30 p.m., mga pasado alas 8, biglang may sumugod na SUV, itim, na kulay itim na SUV. Malaki-laking SUV dun eh. Sinagasaan yung mga tao na dumadalo sa event, Jen. Sa unang report, ang dami kagad namatay, 11. At mahigit 20 ang sugatan. Kaya akala nila nung una, Jen, ito ay parang act of terrorism. So ibig sabihin habang nandun tao, sinagasaan ito? Sinagasaan niya. Oo, dire-diretso. Ano ito? May depression ba ito? May mental condition? Yun ang lumilitaw sa investigasyon. Akala nila nung una, parang terrorism, di ba? Parang napapanood mo yung mga car bomb. Tama. Ipapasok sa maraming tao at sasabog. Ito naman hindi sumabog. Kaya dahil sa dami ng tao na nasa karsada, ang dami niyang nasagasaan. Nako po. Yung pong suspect ay, ayun nga, meron daw problema sa pag-iisip. May mga records na hindi ito normal na mag-isip. Parang pati mga pulis na mga kapwa natin Pilipino, malungkot, nalulungha pa iba, no? Hindi nang naman tayo. Kapati mismong pamahalaan ng Canada dyan ay nalungkot sa pangyayaring ito. Bago ang Prime Minister na lang ngayon, di ba? Ang pangalan ng suspect ay Kaiji Adam Lo. Kaiji Adam.
Chinese law. national? Ba't ganun Hindi ang binanggit ang kanyang nationality. Oo. Pero yung itsura parang ganun nga. Okay. Oo. At sinasabi na siya nga ay parang may problema sa mental ano siya. So on the spot, 11 agad ang patay dito na sinagasaan. At sa report na tinatanggap pa natin, meron pa po atang mga 20 mahigit ang nasugatan, Nelson. Oo. Nako. Oh. Siya po ay iniharap na sa korte at sinampahan ng mga kaso. Ganon. Sabi nung Philippine Consulate sa Vancouver at mga opisyal ng Canada, kabilang po si Canadian Prime Minister Mark Carney at British Columbia Premier David Eby, tinawag po ng Vancouver Police Chief na ito ay darkest day sa kasaysayan po ng Vancouver dahil sa walang kabuluhang karahasan. Nako, nagpahayag din daw po ang Pangulong Bongbong Marcos ito pong linggo, I am completely shattered to hear about the terrible incident during a Lapu-Lapu Day Black Party in Vancouver, BC, Canada. In behalf of the Philippine government and the Filipino people, Lisa and I would like to express our deepest sympathies to the families of the victim and to the strong and thriving Filipino community in Canada. Yan po ang statement ng Pangulong Bongbong Marcos. Antindi, ano ha? Sinampahan na rin pala, Nelson, ito pa yung balita natin, ha? 8 bilang ng second-degree murder ang suspect sa pag-araro po ng sasakyan sa dumalo ng selebrasyon ng Lapu-Lapu Day sa Vancouver, Canada. Ikinamatay po ng hindi bababa sa 11 katao at pagkasugat po ng 20 mahigit na iba pa. Humarap na pala, ganun pala kabilis sa kanila, Nelson, no? Humarap agad sa korte at patuloy po na nanatili sa kustudiyan mga otoridad. Ayon po sa pulisya doon, nasa edad na 5 taon hanggang 65 taon ang namatay po na biktima at dose-dosena pa po ang nasaktan. Ba't ba sa abroad ang bilang lagi dose-dosena, no? Kasi nila per dozen sa kanila, no? Oo, yung parang, di ba merong, parang yun ang new English. Di ba may English at merong yung pounds sa kanila, di ba sa ating kilo, sa kanila pounds. Oo. Nasanay na kasi sila sa ganun dyan. Pati tao, dosena ang bilang nila. Pero sa Pilipinas, hindi natin masyadong ginagamit. Ayun. Si BP Inday Sara, Nelson, naglabas din po ng kanyang statement, ano ha? Dahil din po sa malagim na pangyayaring ito. Wala lang dito sa ating papel. Pero nakita ko doon sa isang Twitter kanina, ay naglabas din po ng kanyang mariin na pagkundina ukol sa bagay na ito. Malungkot po itong pangyari mukhang ang mga Pilipino ngayon sa Canada. Napakarami nating kababayan doon, Nelson, ha? Ako ay may kamag-anak nandyan sa may, saan mo sila? Alberta ata, kung di ako nagkakamali. Ano ha? Sila Kuya Cesar Sineta, di ba? Matagal din dyan pero malayo ata yung Vancouver sa Alberta, eh. Parang probinsya yata yung Alberta. Ito naman, nagpalabas din po ng pahayag ang tanggapan po ni Senadora Loren Legarda. Ayon kay Senadora Loren, labis na po kinalulungkot at kinababahala ang malagim na pangyayari na ganap sa pagdiriwang ng araw ni Lapu-Lapu sa Vancouver, ang araw na nilaan upang parangalan ang pamana, kultura at diwa ng paglaban ng mga Pilipino laban sa pananakop ay nasira ng isang walang saysay at maras na pag-atake na kumitil po sa buhay ng hindi bababa sa 11 katao at nang iwan ng maraming nasugatan. Mariin daw pong kinukundina ang karumal-dumal na pag-ataking ito na ang aming mga puso at panalangin ay aming inilaan sa mga biktima, sa kanilang pamilya at sa buong pamayan ng Pilipino sa British Columbia at sa iba pang bahagi ng mundo na ngayon nagluluksa at hindi masukat na pagkawala. Ang Lapu-Lapu Day, ang Lapu-Lapu Day ay isa pong sagisag ng katapangan, pagkakaisa at katatagan, mga pagkapahalaga na dapat ay magbigay ng inspirasyon sa atin upang sama-samang manindigan laban sa puot at karahasan at nananawagan sa mga kinaukulan na magsagawa daw po ng masusing investigasyon at tiyakin ang paghahatid ng katarungan sa lahat ng mga naapektuhan. Sa panahon daw po ng dalamhati
nakikiisa ng sambayan ng Pilipino at sa mga mamamayan ng Vancouver. Ito po naman yung statement, kung hindi ako nagkakamali, ay ni Senadora Loren Ligarda ito. Ayan, ano ha? Maganda siguro ay pakinggan din natin yung report ng ating Ayan, correspondent. tama. Meron tayo palang correspondent doon. Ano ha? Si Kathleen Gao mag-report po tungkol dyan sa pangyayari sa Vancouver, Canada. Kathleen. Ayon kay Interim Police Chief Steve Rai, hindi terorismo ang insidente dahil walang ebidensya ng detalyeng politikal ni ideolohikal sa likod ng pag-atake. Ani Rai, nagsimula ang trahedya pasado alas 8 ng gabi ng Sabado sa Lapu-Lapu Day Block Party bilang pagkilala sa pambansang bayani. Although it was scheduled to wrap up at 8 p.m., there were still many people in the area when the incident occurred. The vehicle that struck festival goers approached the festival area from the west on East 43rd Avenue. It entered a small crowd-enclosed area and drove through the crowd. There were hundreds of festival goers still on the street, and multiple people were struck by the vehicle. There are now 11 confirmed fatalities. Ayon kay Rai, maaaring tumaas pa ang death toll dahil marami sa mga sugatan at nasa kritikal na kondisyon. Anya, ang mga biktima ay nasa iba't ibang edad. Dinala ng paramedics ang mga sugatan sa siyam na iba't ibang ospital dito sa Vancouver. Ang pag-atake at naganap sa gilid ng kalye kung saan nakahilera ang food trucks katabi ng isang eskwelahan kung saan ginaganap ang selebrasyon. Nasaksihan ni Joshua Polentan ang trahedya. Right there, some car, some Audi, black Audi, he just like stopped or whatever. I don't know, but from over there, from like the start right there, he just pushed the gas all the way through the whole block right there, crashing into like everyone in his way. Sinubukang tumakas ng sospek ngunit hinabol ito ng mga tao. Inipit ng mga tao ang sospek sa isang bakod hanggang dumating ang mga pulis. 10 minuto ang nakalipas. Nagbigay ng mga detalye si Rai ukol sa sospek. The person we have in custody does have a significant history of interactions with police and healthcare professionals related to mental health. I am unable to publicly identify the person who is in custody because charges have not yet been laid. Ayon kay Rai, kinontak na ng kapulisan ang pamilya ng sospek. Ani Rai, higit sa 100 Vancouver police officers ang tumutulong sa investigasyon. Nang tanungin kung bakit hindi hinarangan ng kalye kung saan naganap ang trahedya, Ani Rai, hindi nila inisip na delikado ito nung una. I know there are questions about whether this tragedy could have been prevented. The Vancouver Police Department worked with the City of Vancouver to conduct a risk assessment prior to the Lapu-Lapu Festival. The majority of activities associated with the festival were taking place on the grounds of a high school, which is not directly accessible via public roadway. The only public roadway that required partial closure was on a minor street behind the high school. And this area was designated for food trucks. And there were no known threats to the event or to the Filipino community. 24 oras na assistance center ang inilaan upang tulungan ang mga taong naapektuhan. Sa pagdadalamhati ng komunidad, inilarawan ni Rai na ang Sabadong nagdaan ang pinakamadilim na araw sa kasaysayan ng Vancouver. Last night, as thousands of members of Vancouver's Filipino community gathered for an important cultural celebration, the actions of a single person shattered our collective sense of safety. It is impossible to overstate how many lives have been impacted forever by this lone individual. Nag-alay ng kanyang pakikiramay si Prime Minister Mark Carney. Last night, families lost a sister, a brother, a mother,
a father, a son, or a daughter. Those families are living every family's nightmare. And to them and to the many others who were injured, to the Filipino-Canadian community, and to everyone in the broader Lower Mainland, Vancouver, I would like to offer my deepest condolences and my wishes for strength and compassion in this tragic time. Habang iniisip ng Filipino community kung bakit nangyari ang ganitong trahedya, nagpahayag ang organisasyon na bumuo sa selebrasyon ng pagdadalamhati para sa mga biktima at pamilya ng mga ito. Ayon sa organisasyon, oras ito ng tulungan at suporta para sa bawat miyembro ng komunidad. Ayon sa post, hindi kayo nag-iisa. Kathleen Ga, Vancouver, Canada, para sa Net25 News. Salamat, Kathleen, ang ating correspondent mula po dyan sa Canada, Nelson, si Kathleen Gao.